Hajj. Ang tanong, bakit natin kailangan seryosohin ito ngayon? Unang-una, may pera ba tayo? Nasaan ba tayo ngayon? Sabi mo kanina, Stan, nasama doon sa Kaalaman. kaalaman. Ano tawag ito? Pilar. Yung kakayanan, yung kaalaman. Yung tao, bro, minsan, nagpupush talaga siya kapag merong dire need ng kanyang time. Diba? Like for example, lalabas na yung baby mo. Mag-aaral ka ngayon about akika. Alamin mo kung ilang araw, ano ba talaga yung araw. Ano ba yung ginagawa doon sa kakatayin natin? Ano yung itsura ng kakatayin natin? Pag-aralan mo kasi hindi, merong dire need sa pag-aaral. Tama? Sa Hajj, sa case natin ngayon. Ano natin doon sa pag-kanusad? Kasi napag-aralan din natin sa yung sa anak. Kasama sa pagtarbiya din doon, yung paghahanda. Yung pagpili mo na, doon nag-uumpisa yung pagpili mo pala ng asawa. So, yung Hajj, kahit na wala ka pang kakayanan, dapat alam mo to. Kumbaga parang obligado sa atin na malaman yun. Dahil isa sa mga haligi nga nito ng Islam. Hindi kasi namin pwedeng pagharap natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi natin siya pwedeng pagsinungalingan Kasi mayroon talagang panahon na talagang may kakayanan ka. Pero pagdating ng panahon na yun, yung time na yun, specific na oras na may panahon ka, may kakayanan ka. Kung wala ka naman kalaman, ibig sabihin, may pagkukulang ka rin sa paghahanda. Bakit ko tinatanong yan mga bro? Sa palagay ninyo, bakit ko tinatanong? Kasi hindi na natin binibigyan ng pansin. Hindi natin binibigyan ng pansin. Isa? Ano pa? Palagay ninyo. Kasi kailangan ko sa inyo. Sige. Ang ano kasi doon, tulad halimbawa ko, kaya hindi pinandas kasi unang-una pumapasok sa isip ko, wala pa naman ako kaya doon. Parang wala pa sa plano ko na mag-Hajj. Kaya hindi ko nabibigyan ng pansin. Oo nga, para sa akin din naman, ganun din ako dati. Wala naman, okay na, hindi naman ako. Pero pag dumarating panahon ng Hajj, may mga pwede tayong gawin kahit na nandito tayo na tulad ng pagkatay, yung pag-fasting. Diba? Napapaloob din yun sa buwan ng Hajj. Kung hindi natin alam yun, hindi natin magagawa ng... Walang problema. Perfect ka doon. Doon sa mga bagay na related sa'yo, magpupursige ka. Oo, ibig sabihin, yung kakayanan mong gawin, yun yung kailangan mong porsigihin. Hindi, yun yung talagang given. Di ba? Kapag may dire need, saka ka nagpupursige. Ang tanong ko sa inyo, bakit natin kailangang pag-aralan ito? Kasi kung wala kayong dire need, wala kayong tamang rason para pag-aralan to, para siyang isang information na nagpaparami sa Siguro, ano lang siguro, Ustad, dahil na wala nang kakayahan, maaaring isa sa mga kamag-anak mo yung meron, doon mo pwede silang tulungan dahil doon sa kaalaman na nakukuha mo. Pwede. Pwedeng maging rason mo. May mga kamag-anak na maaaring magtanong sa'yo regarding sa pag-Hajj. Pero again, you have to know bakit ko tinatanong ito sa inyo. Kasi posible tayo mag-Hajj. Oo. Hindi naman natin yung kakayanan porket ngayon wala tayo, hindi tayo pwede mag-Hajj sa future. Tama yan. Tama yung parehas kayo ni Bro Abdullah.
Ang sinasabi ko lang, kinakailangan. Kasi, let us be honest, Faisal. Yung sa utak mo ngayon, yung percentage na ikaw makakapag-Hajj, ilan? Nasa utak mo. Nandito ka ngayon sa Qatar, nandiyan ka sa palace working, security. Example. Mga 20%. Exactly. Kung 20% lang yung chances na makapag-Hajj ka, sa palagay mo, ilang percentage ang ilalagay mo yung sarili mo sa pag-aaral ng Hajj? Pero yung So dapat, pero as in, yung focus sa'yo ng pag-aralan kasi ano siya, akan sa Islam. Kaya ano maintindihan. Kaya nilagay siya yan sa akan ng Islam kasi mahalaga siya. Ibig sabihin, pag mahalaga, kung Muslim ka talaga, bigyan mo siya ng mahalaga. correct. Yun ang purpose sa'yo. Sa purpose ng pag-aaral, magpupursige ka. Ha? Oh. Dali lang. Hindi tumalabas na. Dito hindi. Sa iba, gatang, nakawas ako. Tingnan mo schedule mo. Hindi, wala siya. Ha? Wala rin doon. Bismillah. Gets nyo? Doon sa sinabi ni Faisal, sabi niya magpupursige siya. Saan? Sa pag-aaral niya. Kasi arkan siya ng Islam. Ang ibig sabihin niyan, kaya siya magpupursige sa pag-intindi ng Hajj dahil gusto niyang malaman. Pero kay Abdullah, yung difference, gusto niyang i-implement. Nagets nyo? So may purpose kung bakit tayo nag-aaral. Yun yung gusto kong dapat matibay sa mga puso natin, yung rason kung bakit tayo mag-aaral ng subject na to. Hindi lang no, Ustad, para sa akin din kasi gaya din ang tinuturo natin sa mga kapatid natin na katotohanan, amir tayo kasi sa pamilya natin. Sino yung magtuturo sa pamilya natin? Yung ibang tao. So, kailangan talaga natin yan. Unang-una, sinabi nga ni Allah subhanahu wa ta'ala na iligtas natin yung sarili natin kasama yung pamilya natin. Paano natin maliligtas yung pamilya natin kung tayo mismo nasa panahon ng kamangmangan? Kaya kailangan talaga natin unang-una talaga yung pag-aaral. Dapat tayo bilang amir sa pamilya natin, kailangan natin yan. Yes, very good, Bro Abdullah. Good point na amir tayo. Pero syempre, kung magpa-prioritize tayo ng pagiging amir natin, pipiliin natin yung pinaka-importante. Yung sa lahat ng mga gawain, basic na sa mga turo ng Islam. Before ka maggawa, alamin mo muna. Correct. Pero dun sa aalamin, ang dami mong dapat alamin eh. Dami-dami pag-aralan. Oo, ang dami mong pag-aralan. Ngayon, may mga bagay na iniitsepwera ng utak mo. Gets mo? Ako sa totoo. Kasi 20% lang eh. Kung isipin mo, 20% yung chances. Bakit ko ilalaan yung oras ko, yung time ko para pag-aralan, di ba? Nag-gets nyo? Ako sa totoo lang, itong Hajj, wala talaga sa yung magpo-focus. Kasi wala sa porsyento na kailangan ko eh. Dahil sa dami ng kailangan mong pag-aralan na mas priority sa sarili mo, yun yung unahin mo. Tama. Yung ganito, parang wala. Kasi wala sa ano eh. Kasi parang hindi yung prior sa sarili mo. Kaya, yung feeling na yan, kailangan baguhin yan. Kailangan hanapin yung purpose kung bakit talaga dapat natin mag-aral. Nag-gets niya? Ang nag-ano lang din siguro doon dahil nga
tulad ng sinabi nila, Professor, na kasama sa haligi ng Islam, importante yung kaya nag-aaral tayo, kabili yun sa pinag-aaralan. So, dagdag informasyon na yun. Ganun lang yun. Dagdag informasyon. Oo, Yun yung... ganun na lang yung nasa isip mo. Yun yung problema. Kung dagdag Pero yung- informasyon lang siya. Yung pinakamalalim na kailangan mo talaga pag-aralan, yun siguro hindi pa alam kung paano mo siya kukunin na kailangan mag-focus ka pa talaga. Kailangan hindi siya magiging informasyon lang, kailangan magiging knowledge na lang siya. Kasi akan siya eh. Oo nga, ang ibig sabihin ng knowledge, ni-implement, tama? Yun yung tunay na knowledge, Yun ang hindi lang tunay na information. Ang problema, sabi mo ba, ikaw mismo nagsabi, 20% lang yung chance mo. Dahil doon sa knowledge na yun, nalalaman mo. Kasi hindi ba sinabi kay Ibrahim. Sabi niya, tawagin mo yung mga tao punta dito sa Makkah. Di ba sabi niya, paano sila tawagin? Kung wala pang mga internet, sabi niya, ikaw ang magpaano, ikaw magtawag, kami magparating. So pagpanganak pa lang natin, mayroon na nakasulat na sa atin kung makahats tayo. Malay natin nakasulat yung hats sa atin. Tignan mo, yung salita mo mismo, malay natin. Yun na, hindi natin alam kung nakasulat tayo. Yun nga, yung percentage ng malay na yan, Pero yung napakababa. hindi, yun ang magpupus sa'yo. So, pag nakasulat ako doon, nalaman ko na yan. Alhamdulillah. Maganda yun. Anyways, inshallah, after natin ma-define ng lugawi at saka istilahan, ang pinaka-basic dyan, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito yung pinaka-foundation ng dalil natin sa banal na Quran. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Ali Imran, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. So, excuse ta. yes. Baka tayo mag-proceed. Kung magbigay ka ng isa sa halimbawa na para bakit kailangan talaga natin pag-aralan. Yes. Kahit napaka-konting ano lang nun. Inshallah, ilagay natin sa assignment natin yun. Kasi kailangan yung mismo. Kahit hindi lang dyan sa HADS, sa mga ibang mga dapat na aralin. Itong tinatanong ko, kasi ito yung itatahid muna natin. Pagkasunod nito, after ng Hajj, meron tayong ibang subject. Ganon din yung itatanong ko sa inyo. Kasi kailangan matibay yung driving force ninyo pag-aralan yung mga subjects na kinukuha natin. Kasi kung walang driving force, para kang nag-sit in lang. Pasok dito, labas doon, finish. Wala eh. Walang driving force, walang sense of urgency para pag-aralan siya. Di ba? Yun yung gusto kong ilabas ninyo sa mga sarili ninyo. Kasi hindi ko pwedeng sabihin sa inyo yan. Dapat kayo ang nag-identify niyan.